dear beloved, Boss Mike Cervera. Course, mga kababayan, nilalansi. Eto na naman mga kababayan, may bago na namang, puro ganito lang ang mga vlog ng mga hayop na mga vlogger ni Maharlika, no? Ay, ni Sara Duterte. Ito yung mga, sila Maharlika, yan, yung mga pangit na mga vlogger, masasagwang itsura. Ito na. Ayon sa ating source, mga kababayan, nilalansi si Alan Cayetano na kapag kumalas siya at umayon dito sa Bangag Administration, siya ang ilalaban kay Inday Sara at susuportahan siya ng certain negosyante. Ito, ibibigay ko. Kita nyo mga kababayan, ano? Itong mga ito, salita lang ng salita. Oo. Sub-anihilasyon, Salita lang ng salita. Pero mga kababayan, wala silang pinapakitang pruweba. Puro lang sila kwento, puro laway lang, puro ganun lang. Ito yung mga mapanirang mga tao eh. Mapanira mga kababayan. Yan, puro bulaan. Oo, scary ang mukha eh. Matagal na mga kababayan. Papangit na mukha eh. 'Di ba? Buti pa si Mima mga kababayan, gumanda na. Pero eto mga kababayan, tumanda na't lahat-lahat, pangit pa rin. Ito na. Sa inyo ang kanyang initial. ER. ER. Sino yun? ER. Okay? ER. Yun daw yung initial. Puro ganito yung mga vlog nito, no? Puro chismis. Ang kumausap daw kay bakla na si Cayetano ay, may initial na ER. Ayaw mo pa sabihin, Enrique Rason ba yan? Yung ibig mo sabihin, si Enrique Rason ba yan? Ewan ko sa'yo. ER ang initial. Marami namang ER dyan. But I don't know, kung siya ba talaga yon, pero yan yung binigay sa atin. Kaya mataas ang pressure dito kay Senator Alan Cayetano na bumaliktad siya. Tangina mga kababayan, nakita nyo yung mga chismis nila? Naging Senate President na nga. Yung mga chismis ni Maharlika na yan, mga kababayan, nakaraang buwan pa. Nakuha nyo? Nakaraang buwan pa, mga kababayan. O ano nangyari? Nagkatotoo ba? Wala. Diba? Kaya sila lumulubog eh. Kaya mga kababayan, etong mga ito, wala po ito palubog, hindi paangat eh. Oo. Palubog na ho sila eh. Wala na hong nagtitiwala mga kababayan eh. Bakit? Puro fake news ang mga sinasabi. Di ba Josie Tango, Legazpi, Ai Chang, Puro fake news. Oo, baka Hershey to yan. Di ba? Yan, kita nyo. Isa pa. Tignan nyo naman itong isang, ito yung mga amo ng mga aso. Leader ng mga aso, mga kababayan, Senate President Cayetano. Tignan nyo mga kababayan ito, Tignan nyo. Pansinin nyo kung gaano kahirap niya ipagtanggol, mga kababayan, si Alan Peter Cayetano. Ito. Tignan nyo mga kababayan. Papakinggan ho ninyo, Panalo na po si Senate President Cayetano at ang taong bayan. Bakit ko nasabi yan? Kasi ganito yan eh. Alam mo, halatang halata naman ko anong gustong Talagang damay, pati taong bayan, di ba? Panalo na po si Senate President Alan Peter Cayetano at ang taong bayan. Putang ina nyo. Paano magiging panalo ang taong bayan sa isang baklang si Alan Peter Cayetano na katulad mo? Nagiging pasaway na nga. Marami na nga nagsasabi ng mga matatalino, na mga abogado, na mga dating mga Chief Justice. Sa katulad mong hayop ka. Paayos mo yung ngipin mo ng gigitata. Di ba mga kababayan ko? Sino paniniwalaan natin? Itong mga gonggong na ito o yung mga matatalinong mga abogado, mga huwes, mga judge, at marami pa na mga nagsasabi, di ba? Tingnan nyo
itsura mga kababayan, paano nyo paniniwalaan yan? Kaya nga ako nagtataka eh. Kayong mga DDS, mga ganitong itsura, mag-isip kayo ng 1,000 beses. Hindi ho 2 beses. Oo. Sa akin, mag-isip kayo ng 2 beses. Pero dito sa mga to, 1,000 beses kayo mag-isip kung paniniwalaan nyo to. Diba? Eto na nga eh. Sige, tuloy natin. Gawin ng gobyernong ito. Kung hindi pigilan, panalo na po si Senate President Cayetano at ang taong bayan. Bakit ko nasabi yan? Kasi ganito yan eh. Alam mo, halatang-halata naman kung anong gustong gawin ng gobyernong ito. Kung hindi pigilan po na mailantad ang totoong mastermind pagdating sa korupsyon sa Pilipinas. Kita nyo mga kababayan, ang galing nilang mambaliktad. Pigilan daw ang totoong korupsyon. Ano ba totoo? Napakulong na nga eh. Naipakulong na yung iba, ipakukulong pa yung ilan. O anong korupsyon ang sinasabi ba nito na totoo? Bakit ba pinipilit nyo? Mga kababayan ko, pansinin ninyo. Pansinin ninyo. Pagdating na nabanggit na nakatanggap ng maleta daw, sino? Si Mark Villar, si Loren Legarda, tahimik ang mga putang ina. Pero mga kababayan, kapag nabanggit Tito Soto, Ping Lacson, Trillanes, Laila de Lima, nang gagalaiti ang mga putang ina. O bakit hindi nyo questionin yung Loren Legarda at yung Mark Villar? Di ba mga kababayan ko? Bakit hindi nyo questionin? So ibig sabihin, tahimik kayo kapag kakampi nyo. Pagka hindi nyo kakampi, maiingay kayo. Ganon. Diba mga kababayan ko? Ganon. Mga tahimik sila pagdating mga kababayan, saan? Diba? Sa mga kakamping mga sangkot. Yaon mga kababayan. Oo, laging gayon. Ito mga pakinggan nyo to mga kababayan ko hayaan nyo na yan. Bobo yan eh. Ngayon, ito naman yung isa nilang kasama. Pasok. Na bumaliktad na ang isang Joel Villanueva dahil nakiusap daw di umano ang tatay niya na si Brother Eddie Villanueva. Nakuha nyo mga kababayan, yung mga banat nila, hindi sila sigurado. Kaya ginagamitan ng di umano. Pero ang punto ko rito, dahil hindi na nila kakampi, tulad ng kay Banat Bay, hindi na nila kakampi si Villanueva, eto na ngayon. Babanatan nila. Babanatan na nila mga kababayan eh. Paanoorin nyo. Pasok! Kung totoo nga na bumaliktad na ang isang Joel Villanueva dahil nakiusap daw di umano ang tatay niya na si Brother Eddie Villanueva di umano kay Lisa Araneta Marcos. Paano pa ang kasagraduhan ng Jesus is Lord? Kita nyo? Ito ba ang pulso ng... Nakita nyo mga kababayan ko? Paano na daw ang kasagraduhan ng GIL? Mga taga-GIL! Tignan nyo ngayon ang mga dati nyong kakampi. Joel Villanueva. Brother Eddie. Yung mga dati nyong kakampi, na puring-puri kayo, halos dilaan pati puwet nyo. Ngayon, dinadamay na pati inyong mga kuto. Nakuha nyo mga kababayan? Nakuha nyo? Damay-damay na! Pero idamay mo yung yung pati reliyon, kundi ka ba naman tangang matanda ka? Basta DDS talaga mga kababayan, tanga. Ayan Jesus is Lord. Paano ang tatay niya na si Brother Eddie Villanueva di umano kay Lisa Araneta Marcos? Paano pa ang kasagraduhan ng Jesus is Lord? Ito ba ang pulso ng Jesus is Lord? Kita nyo mga kababayan ko? Dinamay na nila mga kababayan, Ganyan ang mga DDS.
mga bobo tanga. Hindi na nila alam kung ano yung mga ikakatwiran nila. Hindi na nila alam yung ibabanat nila. Di ba mga kababayan? Oh? Ito ba talaga yung aral na Oh. ibinibigay nila sa kanilang mga miyembro? O Kita nyo mga kababayan, pati aral, oh. Sabihin mo kaya yan sa iglesia. Sige nga. Sabihin mo sa iglesia. Pagka etong si Marcoleta bumaliktad, masasabi mo kaya yan sa INC, sa Iglesia ni Cristo? Questionin mo yung aral na tinuturo nila. Kundi ka ba naman tangat sinto-sintong isa? Mga kababayan, sinasabi ko na sa inyo, ang paniniwala sa mga kanya-kanyang mga relihiyon na kinaaaniban natin, hindi natin kailanman pag-usapan at pagtalunan. Kasi malalim yan. Irespeto na lang natin yung kanilang paniniwala dyan. Di ba? Paniniwala nila, pananampalataya nila yan bakit natin pakikialaman? Bubo nga tumanda ng mga bitter, ng mga bobo, ng mga umasa na magkaroon ng posisyon sa Malacanang, ayun, nga. Oh, di ba? Oh, kayo talaga, ewan ko sa inyo. Muslim man kayo, Katoliko man kayo, GIL man kayo, Christian man kayo, INC man kayo, Sabadista man kayo, kahit anong relihiyon nyo, kailangan natin magrespetuhan kasi malalim na usapin yan. Wala pa tayo sa mundo, matagal ng mga nagdidebate yan, hindi pa rin napapatunayan kung sino ang kung sino ang tama sa kanila. Kita nyo nga si Brother Eli Soriano. Nategi bambam na. Di ba? May nanalo ba sa mga debate? Di ba nananatili pa rin sa kanilang mga pinaniniwalaan? Irespeto na lang natin yun. Huwag na tayong magtalo-talo. Kung yan ang paniniwala ko, bakit hindi? Ituloy mo. Kung yan ang nakikita mo na makakapagligtas sa kaluluwa mo, go ahead. Diba mga kababayan ko? Doon sa kabila, ganun din. Sa kabila, ganun din. Hayaan nyo sila. Paniniwala nila yan Kaya nga sinasabi ko sa mga gunggong na itong mga didis, reklamo ng reklamo, mga putang ina. Ikaw makinig ka, matanda ka na. Unahin mo yung sarili mo. Hindi yung laging naasa sa gobyerno. Pakialam kayo ng pakialam, nanalo na ang Pangulo. Ang masakit niya, naging parte pa kayo ng pagkapanalo. Tama na yon. Dahil mga kababayan, ako'y naniniwala na ang pakikialam sa gobyerno ng marami sa atin, sa tayong lahat ng mga Pilipino, tuwing eleksyon yun yung pagkakataon mo. Pagkakataon natin, ikaw lalo ka na matanda. Pagkakataon natin, alin? Tuwing eleksyon, iboto yung naayon sa ating konsensya, sa ating pangunawa. Sa ating pagkakaalam na ito ay matuwid. At pagkatapos nun, matapos mong suriin kung sino ang karapat-dapat sa iyong boto, tapos na yon. Yun na yun. Nagawa mo na yung karapatan mo. Kaya kung ang magiging resulta ng desisyon mo sa iyong boto, wala ka nang magagawa ron kung hindi magpasakop sa maluluklok na Pangulo. Ano ang dapat mong gawin? May magagawa ba yung kakasigaw mo, kakabatikos sa gobyerno? Wala nang magagawa yan kung hindi makakadagdag lang yan sa problema ng
bansa natin, ng gobyerno natin. Deserve ng isang Pangulo na naluklok para siya ay irespeto, para siya ay suportahan, para magpasakop tayo. Yun ang dapat. At ikaw naman, na bumoto na, natapos na yung iyong mga obligasyon. Yun ang obligasyon natin bumoto ng karapat-dapat. O tapos na. Asikasuhin mo na ngayon ang sarili mo. Ha? Unahin mo yung bayaran mo sa kuryente mo. Kung saan ka kukuha dahil hindi natupad yung pangako ni Marcoleta na 2,000 pababa sa kuryente, libre na. Hindi natupad Yun ang problemahin mo. Hanap buhay. Punta rito. Saan ka pupunta? 'Di ba? Hanap ka ng pagkakakitaan para sa pamilya, susubo sa mga anak tuwing umaga para may malalamon sila. Hanap buhay para may maitulong sa magulang, unang-una sa nanay. Ganyan. Hanap buhay para saan? Sa sarili. Gayon! Wala nang maitutulong yung bunganga ninyo, tuligsa ninyo sa gobyerno. Dahil wala namang ibang sisisihin, kundi ikayo mismo na mga naghalal. Kung meron kayo ngayong hindi nagugustuhan, mga putang ina nyo. O ngayon, presidente na ano ang ibig ko sabihin? Makakatulong pa ba yung kakatuligsa mo? Makakatulong pa ba yung pagkampi mo sa mga putang inan to? Nakatulad ng mga grupo ni Banat Bay, nila Maharlika, at saka ito? Wala na mga kababayan. Wala na. Kailanman, nagiging kayo, nagiging pasali-sali lang kayo. Pasali-sali lang kayo. Kalat-kalat lang kayo. Nakakadagdag kayo ng distraction sa pagpapaunlad ni Pangulong Bongbong ng bansang ito. Putang ina nyo. Tama, mga kababayan ko? Tingnan nyo ngayon ang ginagawa. Kapag ka naging kalaban na, babanatan na nila kung ano-ano. Lahat na lang, mga kababayan, dinadamay. Pati kuto ni Villanueva. Sangkot talaga Pati ipis, daga, pusa, aso. Saan? Sa bahay nila. Dinadamay nyo. Lahat, mga kababayan. Wala tayong ibang gagawin. Maniwala kayo. Kahit man nung panahon ni Digong, kahit ayaw ko man noon, hindi ako nagsasalita laban sa kanya. Bakit? Pangatawanan natin. Siya na ang Pangulo, siya na niluklok ng tao Kahit na pinagpapatay na yung mga tao noon, anong magagawa mo? 'Di ba? Yun yung diskarte niya. Yun yung alam niyang gawin para makapagnakaw ng pera. Anong magagawa niyo? 'di ba? Adabay, tiisin mo. Ibinoto mo Niluklok niyo Nadamay kami. Nagsalita ba kami? Hindi. Sa pagnanakaw ng mga Duterte noon, anong magagawa natin? Ginusto nyo yan Kayong mayoryang Pilipino? Anong magagawa namin? Wala. Kasi nire-respeto namin ang kagustuhan ng mas nakakaraming Pilipino. Tiisin natin. 'Di ba? Itawid natin. Kayo, wala kayong ginawa kundi kontra ng kontra sa gobyerno, mga putang ina nyo. Kahit nakaayos-ayos ng ginagawa ng gobyerno, sige pa rin kayo na sige. Our beloved Boss Mike Cervera.